Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang bago at kakaibang nobela na aming pinamagatang Immortal. Pero bago ang lahat, kung may pangalan ng tao, pangyayari, lugar na nabanggit, ito'y nagkataon lamang dahil ito'y bunga lamang ng isip ng manunulat. At ngayon, narito ang unang bahagi ng nobelang pinamagatang Immortal. Nandito na akong sasaludo sa magarang trono ninyo, mahal na hari. Mapayapang pagdating, General Artemis. Ibaba mo na ang kanan mong kamay. Ha? Hindi ako nagsayang at nag-atubili nung nabasa ko ang inyong mensahe, mahal na hari. Dumating na ang takdang oras. Mangyayari ang propesiya. Magaganap ng propesiya, mahal na hari. Oo, ayon sa babala, nandito na sa kaharian ang hukom sa mga may sisilang na mga lahi. Wala nang mapahintulutan na may sisilang, hindi na mapahintulutan dahil masikip na ang mundo. Hinihintay ko ang utos ninyo, mahal na hari. Ilayo mo na dito sa palasyo
ang mortal na magsisilang na naitadha ng lahi mo. Gagamitin mo ang kapangyarihan ng hangin. Masusunod ang utos nyo, mahal na hari. Matutupad ang hula o naitadhana. Maliligtas ang tagapagligtas sa unti-unti na nagugunaw na bahagi ng mundo ng mga immortal. Mahal na hari. Tapos ng oras, General Artemis! Itago mo na ang babaeng mortal na nagdadala ng lahi mo! Ngayon din po. Oops. Opo, Ate Masa. Mamaya lang, sasakay na ako sa eroplano na pupunta sa pinanggalingan mong lugar o nasyon. Maganda. Kung na-approve na pala ang pag-cross country mo, Rihanna. At mag-flight ka na pala? Opo, at maraming salamat sa tulong mo. Ako na ang papalit sa pinanggalingan mo. Mabuti kung ganon. God bless your flight. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi pa ako nakaalis sa matapang kong amo dito sa Singapore. Pero kinakabahan ako. Talaga bang mabait ang mga dati mong amo sa Florida? Oo. Sabihin ko sa'yo, Rihanna, mabuting pamilya sina Mr. Smith at ang Pilipinang doktora na asawa niya. Pilipina si Doktora Sylvia. Kristiyano sila. Kaya wala kang dapat alalahanin. Di bale, nasanay na akong makisama sa mga bagong amo. Siya nga pala, nasa Tacloban ka ngayon? Oo. Pero nakaredy na akong bibiyahe ngayon papuntang Maynila. Babalik na ako sa bahay ng bagong amo ko. Iniwan mo ang amo mo sa Florida? At mas ginusto mong mag-for good at maging yaya dyan sa Pilipinas? Oo. Para mas madali kong mapuntahan sila inay at itay. Oo. Para mas madali ang pagpunta ko kila itay at inay. Kapag magkasakit ulit sila, alam mo naman, tumatanda na sila. Ayaw nga pala, ipinagbiling ka sa akin ng mga magulang mo. Lagi daw kitang kukontakin at kumustahin. Ikaw na talagang aming tulay, Ate Masa. Wala kasi silang cellphone na gagamitin para kontakin ako. At ganun din sa akin. Ikaw ang kukontakin ko kung kukumustahin ko sila. Oo naman, huwag kang magkalala. Ako ang kukumusta sa kanila at i-message ko sa'yo. O sige na, dahil may paparating daw na bagyo. Bagyo? Naku, baka babahan na naman yan sa atin. Pangkaraniwan na lang ang baha dito, kau naman. Ngunit, may Diyos, Rihanna. Sige na, habulin ko ang biyahe. Dahil bukas pa naman maglandfall ang bagyong darating. Sige po, mag-ingat ka sa biyahe mo. Bye! Diyos ko, sana hindi magbabaha ang lugar namin kung may malakas na namang bagyo na dadaan doon. Sa bagay nga naman, tama ang sinabi ni Ate Masa. May awa ang Diyos. Basta manalangin lang kami. Mabait si Ate Masa. Kahit medyo malayo namin kamag-anak. Sana mabait ang mga naging amo niya sa akin. Wala sanang maging problema sa pagsisilbi ko sa kanila. Sa bagay, sabi naman ni Ate Masa na mababait ang naging amo niya. Nandito na ako sa Florida. Hintayin ko na daw dito ang susundo sa akin.
Itatas ko ang placard kung saan nakasulat ang pangalan at number ng plane ticket ko. May inutusan daw ang magiging amo ko na susundo sa akin. Ayun. May medyo matandang Amerikano na tumitingin sa akin. Siya na siguro ang susundo sa akin. Palapit na dito. Welcome, Ariana. Masaya ang asawa ko na siya ring sumundo sa iyo. Kaya lang, umalis agad dahil may trabaho pa siya. Ganon din po ako, ma'am. Masaya ako dahil safe akong nakarating dito. Hinihintay ko ang pagdating mo, Rihanna. Madam? Oo nga pala. Mas gusto kong tawagin mo na lang ako sa pangalang Sylvia, ha? Oo. Ate Sylvia na lang ang tawag mo sa akin. Okay? Naku, nakakahiya naman. Isa kayong doktora, sabi ni Ate Masa. Oo. Doktora na lang po ang tawag ko po sa inyo. Nakakahiya naman po kung ang pangalan nyo ang tawag ko sa inyo. O sige, bahala ka. O siya, halika. Ihahatid kita sa magiging kwarto mo para makapagpahinga ka na. Mahaba ang biyahe mo mula Pilipinas. Thank you, doktora. Halika na. Huwag kang mahiya. Parehas tayong Pilipina. Oh, ito. Dating kwarto ito ni Masa. Bahala ka na mag-ayos, okay? Bahala ka kung anong ayos ang gusto mo dito. Ang swerte ko po kasi kagaya nyo ang naging amo ko. Pwedeng tama ka dyan. Hindi kami kagaya ng ibang amo na matapang at istrikto masyado. Dahil man lang sa pinanggalingan kong lugar. Masaya ako dahil kababayan ko din ang nagiging kasambahay namin. At sana magpakabait ka din tulad ni Masa, ha, Rihanna? Maswerte talaga ako, doktora. Pero, marami pang dapat kang malaman. O kaya, nasabi na kaya ni Masa sa iyo lahat? Wala naman po. Ano ba ang mga yan, doktora? O halika. Ano to, doktora? Ah, May underground itong bahay nyo? Pero hindi naman ordinaryo na bahagi ng bahay. oo. Hindi basta underground dito. Tingnan mo. Ha? Isang bunker. Dito ang pinaka-safe na lugar kapag umatake ang tornado. Ha? Tornado? Oo. Baka hindi mo pa alam na dito ang lugar na palaging dinadaanan ng tornado. Diyos ko, nakakatakot pala dito sa inyo, doktora. Oo. Pero safe naman dito. Dito ang lugar ng asawa ko. Mana niya itong bahay na ito at ang lupa. Kaya hindi namin basta-basta iiwan at ibenta. Ay naku, ang lakas na ng buhos ng ulan. At ang lakas pa ng hangin. Sarap na ang tulog nitong dalagang dalawang bata. Nasasarapan yata sa kunin ng hangin at ulan. Kung iniisip ko ang kalagayan ng mga alaga ko, ay naku, nakakaawa sila. Maaga silang naulila sa ina. Pero hanggang ngayon, hindi pa maliwanag ang sinabi sa akin ni Ma'am Fiona. Ano kaya ikinamatay ng magulang na mga ito? Ang lakas talaga ng hangin at ulan. Lumalakas na ang bagyo. Pero si Sir Gadon, wala pa siya. Ang mabuti ba? Puntahan ko si Madam Fiona
Baka may ipapagawa sa akin. Huwag mo akong alalahanin dito sa kwarto ko, Masa. Bumalik ka na sa kwarto ng mga apo ko. Bantayan mo silang mabuti. Bantayan mo sila sa pagtulog nila. Opo, madam. Ay, mabuti na lang. Mabait din si Madam Shona sa akin. Ay, naiintindihan niya ang hirap ng mag-alaga sa mga apo niya. Kaya kung minsan, tinutulungan pa niya ako. Ha? Si Rihanna itong tumatawag sa akin. Hello, Rihanna. Kumusta ka na? Andyan ka na sa bahay ng bagong amo mo? Ang daya mo, Ate Masa. Ah? Bakit? Nakakatakot naman pala dito. Ang daming sinabi sa akin ni Doktora. Ah? Nakakatakot. Bahay ng buhawi o tornado ang lugar na ito. Ah, oo. Pero safe naman ang bahay ng mga amo mo. May pagtaguan sa ilalim. May bunker dyan. Diyan kayo magtatago kung darating na ang buhawi o tornado. Bakit umalis ka dito? Kung safe naman pala dito. Tapos, ako ang pinasubo mo? Kasi naman, nervyosa ako, Rihanna. Mas matapang ka kaysa akin. At alam ko, marami ka nang nagdaanan na unos. Kaya alam kong kakayanin mo dyan. Ano pa nga ba? Nandito na ako. Wala na akong magagawa pa. Kumusta naman palang paparating na bagyo dyan sa atin? Naglandfall na ba? Ay, oo. Ang lakas na yata ng hangin at ulan doon sa atin. Pero dito sa Maynila, hindi pa gaano. At doon ako nababahala. Doon ang sentro ng bagyo, doon sa atin. Nakakabahala naman, ate. Tinatawagan ko ang aking kapatid pero out of coverage na ang cellphone niya. Baka wala nang ilaw doon at lobat siya. O kaya, naku, huwag naman sana. Baka may masamang nangyari na sa kanila doon. Kaya ako nag-aalala ng gusto. Siguradong wala nang kuryente o ilaw doon. Tama ka, Rihanna. Kontakin mo ulit ang kapatid mo, ate. At kung anong balita, balitaan mo naman ako. Nababahala na din ako. Baka ano na ang nangyari kina inay at ang mga kapatid ko. Sige na. Tawagan ko ulit ang kapatid ko. Tapos, tawagan kita ulit, ha? Okay, bye. Sir Gadon, nag-aalala po ako sa amin. Hindi ko po makontak ang kapatid ko. Doon kasi ang sentro ng bagyo. Sir, lagi kasing nababaha sa amin. Baka naman nabaha na doon at may masamang nangyari na sa pamilya ko. Hindi ko na makontak ang kapatid ko. Manood ka kasi ng balita. Umanood ka sa TV. Baka sakaling may balita tungkol sa sitwasyon ng bagyo. Sir, Ayan. May transistor radio dyan. I-on mo at makinig ka ng balita. O kaya manood ka ng TV. Lagi namang may update tungkol sa bagyo. opo sir. Masa, Madam, masamang balita ang narinig ko. ha? Sa maliit na transistor radio ko sa aking kwarto. Ma'am, ano po daw ang nangyayari? Flash flood daw ang nangyayari. Ha? Mama, flash flood? Oo. Ganun iho. Tignan mo nga kung paano mo makukuha ang tamang update o nagaganap na bagyo at nag-storm surge pa yata. Diyos ko. Opo, Mama. Yana, nakakabahala sa Pilipinas. Kalakasan daw ng bagyo ngayon doon. Oo nga po, Doktora.
Doon pa sa lugar namin ang sentro ng bagyo. Tingnan mo nga sa cellphone mo kung may bagong update sa balita tungkol doon. Maaring may nag-post o sa kaganapan doon. Wala naman po, doktora. Sa bagay nga, baka walang kuryente sa maraming lugar doon. O siguro, walang makakalabas para kukuha ng video. Ay, oh my God! Ano po yun? Yun na ang sinasabi kong alarma. Babala na yun na may darating din na unos dito sa atin. Ano? May sakuna din na darating. Come on, tingnan mo ang dapat dalhin sa bunker na kailangan natin doon. Dalhin natin sa bunker ang mga bata. Pero wala pa si Sir. Di pa dumadating. Kontakin ko siya. Come on. Hurry up. Check upin mo nga yung emergency box. Kung ano pang wala doon. Opo, doktora. Oh my God. Malayo pa ang location ni Sir Moriana. Pero pauwi na daw. Naku, baka naman maabutan ng unos sa daan. Huwag naman sana, Diyos ko. Huwag mong ipahintulot na abutan ng unos sa daan ng asawa ko. Doktora, pakalmahin niyo po ang pakiramdam ninyo. Dalawa ang kinakatakutan kong pwedeng mangyari. Baka naka-high speed ang pagmamaneho niya. At baka doon siya madisgrasya o kaya abutan siya ng unos sa daan. Naku, nakasafety lock pa pala ang gate. Hindi makapasok agad ang sasakyan ni Sir kung darating. Ano? Sige po, bubuksan ko po. Pero babalik din po ako kaagad. O sige, pero balik ka kaagad ha. Sunod ka na sa bunker. Balikan ko ang mga anak ko doon at baka umiiyak na sila. Opo, doktora. Mag-ingat ka. Diyos ko, ganito pala dito. Nakakatakot. Pero ano kayang itsura ng buhawi o tornado sa aktual na view? Sa mga napanood ko sa sine, ganun din kayang itsura. Makikita ang paghigop ng malakas na hangin sa lahat ng madadaanan. Bubuksan ko na ang gate. Kailangang nakabukas para diretsong papasok ang sasakyan ni Sir Smith pagdating niya. Ay, lumalakas ang hangin! May humihingi ng tulong. Tutulungan ko siya. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!